Daang pamilya na ang lumikas sa Albay matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. At live mula sa Tabaco City, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, nagpapatuloy nga ang maulang panahon dito sa Tabaco City sa Albay. Isa pa naman yan sa mga lugar na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Rafi, dito sa ating kinaroroonan, makapapansin natin, talaga napaka-foggy ng paligid. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung evacuation center dito sa Barangay Buwang. At hanggang kagabi ay nakapagtala na ng 50 pamilya at mahigit 700 mga individual ang lumikas dito. Karamihan nga dyan, nasa tent sila. Meron pa doon sa kabilang mga gusali na nasa iba't ibang mga silid yung ating mga kababayan mula doon sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. At inaasahan nga ng CDRRMO na tataas pa nga yung bilang ng mga evacuees. At 700, Rafi, sa huling impormasyon naman na inilabas ng Albay Public Information Office, mahigit 2,800 na individual o mahigit 700 na pamilya ang lumikas mula sa loob nga ng 6-kilometer permanent danger zone sa 6 na lokalidad dito. Nakabantay sa mga entrada ng danger zone ang mga otoridad para matiyak na hindi makakapasok doon ang mga hindi otorisado. Una nang idiniin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na dapat walang tao sa paligid ng bulkan lalo't nakamamatay nga ang uson o yung tinatawag ng mga Bicolano na pyroclastic density current. Instant o agad na pagkamatay ang idudulot kung madaanan yan kung makapal at maaari kang malibing, masunog o madaganan, at kung manipis naman ay maaring kapusin agad ng hininga ang madadaanan. Dapat din daw paghandaan ang pag-agos ng lahar lalo't posible raw ito ayon kay Bacolcol. Rafi, sa mga sandaling ito nakita rin natin yung mga health unit ng City Health, ng Provincial Health na nag-iikot sa iba't ibang mga evacuation center dito para matiyak nila na hindi naman dadapuan ng karamdaman yung ating mga kababayan na naririto ngayon para nga mas maging ligtas sila, Rafi. Iyan, posibleng tumaas pa ba yung bilang ng mga evacuees at sapat naman ba yung relief goods sa mga residente nga inilikas? Rafi, sa pakikipag-usap natin dun sa mga lumikas dito, ang binabanggit nila sa atin, mayroon pa silang mga kapitbahay. Yung iba ay sinasabi kasi labas na doon sa 6-kilometer danger zone kaya hindi sila lumikas. Kaya may mga naiiwan pa rin. Pero ang experience naman nila, habang tumatagal, talagang dumadami ang mga evacuees sa pagdaan na mga araw, Rafi. At kumusta yung aktibidad ngayon ng bulkan? Although I would assume hindi mo makikita ngayon yung bulkan dahil malakas yung ulan. Pero ano yung epekto ngayon dyan sa yung kinaroroonan? Well, Rafi, talagang wala tayong makita. Tulad nga nung nababanggit ko, talagang nababalot ng fog yung paligid natin dito sa Barangay Buwang, kung saan malapit lang ito sa bulkan. At ang nabanggit naman ng PHIVOLCS, Rafi, sa nakalipas na 24 oras, mayroong 131 na rockfall events, may 5 pyroclastic density currents, at syempre nagbuga rin ng sulfur dioxide itong bulkan. At may katamtamang steaming din na obviously hindi natin makikita visually, at gayon din yung mahinang crater glow pero kapag may aparato na ginagamit ng taga PHIVOLCS ay nakikita nila yan. Pero yun nga, Rafi, dahil nga sa napakalakas ng ulan mula pa kaninang madaling araw ay talagang nagkakaroon nga ng maraming fog sa mga paligid kaya hindi ngayon visually makikita itong Bulkang Mayon, Rafi. Iyan, bukod dun sa malapit sa bulkan o malapit dun sa 6-kilometer danger zone, yung mga malapit ba sa mga daluyan ng tubig ay pina-evacuate din dahil sa posibleng banta ng lahar? Dahil pag nagtuloy-tuloy yung ulan, posibleng mangyari yan, Iyan. Yes, Rafi, kasama rin talaga yun sa mga binibigyan ng babala ng mga lokalidad, at kasama na rin na nagbibigay yung mga CDRRMO or MDRRMO nila. At Rafi, karamihan din sa mga nakita natin na mga like yung isang nakatira dito sa tent na ito, sinasabi nila na sila talaga ay napilitang lumikas kasi nga yung bahay nila bukod sa nasa loob na ng 6-kilometer danger zone, malapit pa sila doon sa daluyan ng tubig. Ang kinakaba kasi nga nila kung magkaroon ng lahar, talagang mapaminsala daw yun at delikado talaga para sa kanila, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.
Nagsimulang magpamahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga inilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Bicol Region, namahagi sila ng ready-to-eat food sa mga nasa evacuation center sa Kamalig, Albay. Nagtayo rin sila ng modular tent sa evacuation center sa lungsod naman ng Tabaco. Ayon sa alkalde ng lungsod, 5 barangay nila ang may bahaging pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, ayon sa Department of Tourism ng rehiyon, mas dumarami ang mga tourist arrivals sa tuwing nag-aalboroto ang bulkan. Tiniyak ng kagawaran na ligtas sa mga lugar para sa mga turista na gustong bumisita sa Albay. Paalala lang nila, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone para sa kanilang kaligtasan. Binaha naman ang ilan na lugar sa Bicol Region at maging sa Eastern Visayas dahil sa masamang panahon. Sa bayan ng Viga sa Catanduanes, nagmistulang dagat ang ilang mga barangay. Lumubog sa tubig ang maraming bahay, pananim at infrastruktura. Ang mga kalsada pahirap ang daanan ng mga motorista. Ganyan din ang sitwasyon sa Baras. May kasama rin mga bato at putik ang baha. Perwisyo rin ang idinulot ng masamang panahon at pagbaha sa Goa, Camarines Sur. Umapaw ang spillway doon. Sa ilang lugar, inalalay ng mga rescuer ang ilang residenteng gustong makatawid sa baha. Hindi rin nakaligtas ang ilang lugar sa Palo Leyte mula sa ragasan ng tubig. Umabot hanggang tuhod ang baha. Unti-unting humupang tubig matapos ang ilang oras. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Visayas at Bicol. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Mataas po ang tsansa ng mga thunderstorms sa mga nasabing lugar hanggang alas 10 mamayang gabi. Walang bagyo o low pressure area. Shear line hanging amihan at easterlies ang nagpapaulan sa bansa ngayon pong araw. Uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Ilang panig din ng Mindanao at Northern Luzon ang makararanas ng ulan. Maging alerto po sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kanina, naitala sa City of Pines, Baguio ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature habang 24.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Kahit mamaya pang gabi ang mismong pahalik, ilang deboto ng Poong Jesus Nazareno ang maagang pumila sa Quirino Grandstand sa Maynila. Balita hatid ni James Agustin. Kanya-kanya ng latag ang ilang deboto ng Poong Jesus Nazareno na dito na nagpalipas na magdamag sa Quirino Grandstand. Hinihintay nila ang pagsisimula ng pahalik sa imahe na magsisimula mamayang alas 7 ng gabi. Ang nasa unahan ng pila sa Calao Extension, si Eleanor na galing Las Piñas. Alas 8 ng gabi pa siya dumating at maghihintay na raw hanggang magsimula ang pahalik. Marami na naibigay sa akin yan. Kaya kahit arawan ako rito, okay lang. Matagal na po kayo deboto? May 10 taon na rin. Si Rosemary kasama ang kanyang 4 na kapatid at ilang pamangkin. Tradisyon na raw ng kanilang pamilya na makahalik sa imahe ng Jesus Nazareno. Sobrang mahalaga talaga siya sa amin. Lahat ng mga hiling namin, sa awa ng Panginoon naman, talagang natutupad naman. Galing namang Tondo si Sheena karga ang 4 na taong gulang niyang anak na si Star. 13 taon na raw niyang panata na makiisa sa pahalik. Lahat po na mga dumadating na blessing po, ano man yan, basta magpapasalamat kami. Pasalamat always po. Nakalatag ng mga bakal na bakod, barrier at tent para sa pila sa pahalik. May pagbabago na ipinatupad ngayong taon. Ito po yung unahan ng pila para doon sa pahalik. Dalawa po yung magiging linya, hiwalay po yung pila para doon sa mga senior citizen, mga buntis at may kapansanan. At mula po dito ay ilang metro yung lalakarin ng mga deboto hanggang marating na po nila yung entablado kung nasaan yung imahe ng Poong Jesus Nazareno. Pagdating naman po ng mga deboto dito sa likurang bahagi ng stage ay dire-diretso pa rin po sila maglalakad hanggang marating na po nila itong bahagi ng krus ng imahe ng Jesus Nazareno. Pag natapos naman po yung pahalik ay diretso yung mga deboto paakyat sa bahaging yan ng likod nitong entablado para makabalik po sila doon sa Calao Extension. Ito po yung pagbabago ngayong taon dahil noong nakaraang taon ay pinapa-exit po yung mga deboto sa Katigbak Drive. Ang mga deboto na intindihan naman daw naging pagbabago. Ang mag-asawang senior citizen na Presi at Manuel na galing Valenzuela City, matyaga na naghihintay sa pila, mahawakan lang at makita ng personal ang imahen. Hinihingi ko lagi yung kalakasan ng pamilya namin, yung
yung aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sana hindi kami magkasakit, ganon. Ilayo kami sa mga kapahamakan. Akin, yung mga apo ko walang sakit. Kami mag-asawa, mababa buhay para mapagsilbihan yung mga apo. Higit sa lahat, yung anak kong isa na nagbabae na gusto ko makagraduate siya ng nursing. Kahit madalang akong magsimba, hindi naman ako nakakalimot sa kanya James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaga ang isang senior citizen sa Bugoy, Cagayan. Chris, nahuli na ba yung suspect? Rafi, naaresto ang sospek sa kanyang bahay matapos tumakas kasunod ng krimen. Batay sa salaysay ng mga saksi sa pulisya, isang bolo ang ginamit ng sospek sa pananaga sa 77 taong gulang na biktima. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Sinusubukang pangkunan ng pahayag ng GMA Regional TV ang mga kaanak ng biktima. Wala ring pahayag ang sospek na napag-alamang may standing warrant of arrest para sa kasong panggagahasa. Hulikam naman ang pananakit ng barangay tanod sa isang rider sa Jaén, Nueva Ecija. Sa video, kita ang pananampan ng tanod sa rider bago niya ito suntukin sa buka. Ayon sa punong barangay ng Pinanggaan, hindi raw huminto ang rider matapos itong parahin at pahintuin ng tanod dahil sa mabilis na pagpapatakbo at pagpapaingay ng tambutso. Doon na siya hinabol ng tanod hanggang sa magkaabutan sila at nangyari ang pananakit. Hindi man nagpa-blatter sa pulisya ang rider, sinibak pa rin ng punong barangay ang nanakit na tanod matapos makita ang video. Wala pang pahayag ang nasaktang rider at ang sinibak na barangay tanod. Napuno ng pasaherong sasakay ng tren ang platform ng MRT3 Cubao Station itong Lunes. Sa sobrang dami ng tao, nahaharangan na ang mga pasaherong paakyat sa escalator. Saktong may parating pang tren. Ayon kay News Cooper Arvin Joseph, halos 30 minuto siyang nakapila noon. Nagkakagulo na raw ang ilang pasahero para lang makasakay sa tren. Kasunod niyan, iniutos ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na magkaroon ng mga hakbang para maiwasan itong maulit. Ngayong umaga, nag-inspeksyon sa Cubao Station ng pamunuan ng MRT3 para matiyak na masusunod ang protocol kaugnay sa pagpapapila sa mga pasahero. Maayos namang ang pila ngayon kumpara nitong Lunes. Kung kailan nagbalik eskwela at trabaho ang karamihan matapos ang holiday break. Sabi ng MRT Management, paigtingin ang kanilang koordinasyon kaugnay sa crowd management. Arestado sa mismong presinto ng pulisya sa Quezon City ang isang babae. May dadalawin lang daw sana siya sa kulungan nang mahulihan siya ng hinihinalang iligal na droga. Balita hatid ni James Agustin. Hindi na pinayagan na makaalis sa Talipapa Police Station sa Quezon City ang 32 anyos sa babae matapos siyang mahulihan ng droga. Ang babae dadalaw sa kanyang live-in partner na nakakulong doon dahil sa kasong robbery. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may daladalang droga ang suspect. Itong female desk officer natin as frenis siya, kinapkapan siya. Then na-found out yung 2 sachet doon sa pocket niya. Abot sa 2 gramo ng shabu ang nakuha sa suspect na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Inalam pa raw ng pulisya ang source ng droga. Sumailalim itong suspect natin sa mandatory drug test. So nag-positive itong suspect natin. After investigation, na-found out natin na user itong suspect natin. Aminado ang suspect na sa kanya nakuha ang droga, pero hindi naman daw niya ito dadalhin sa kanyang live-in partner. Ginising ako ng kaibigan ko, dadalaw nga daw po kami. Tapos dire-diretso ako, pumunta kami dito. Tapos yun nga, na-check nung jail, sa may desk. Ayun, na-check sa bulsa ko. Hindi naman po para dito yun. Sadyang na-check lang. Pero gumagamit po kayo? Opo. Nasampahan ang suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest mga mare, mainit na sinalubong ng Sparkle family
si ex-PBB housemate Anton Venzon matapos ang paglabas niya sa bahay ni Kuya. All smiles ang astig an action star ng Baguio nang sorpresahin siya ng Sparkle family. Isa sa mga sumalubong sa kanya, si Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Thankful naman si Anton sa lahat ng suportang natanggap niya mula sa fans habang nasa loob ng bahay ni Kuya. And speaking of PBB, isa si Anton sa mga may chance na bumalik sa bahay ni Kuya sa The Big Wild Card. 2 kapuso at 2 kapamilya star ang pwede niyong iboto riyan para makabalik sa PBB House. Mapapanood ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Monday to Friday, 9:40 p.m. at 6:15 p.m. naman sa weekend sa GMA.